Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles, at ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin mga kaibigan ng ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Donna. Bayano, basahin na natin ang liham ni Donna. Dear Kuya Peles, isa po ako sa mga masuki ninyong tagapakinig sa inyong malawakang programa sa radyo. Tuwing hapon, Kuya, lagi po akong nakikinig sa inyong programa. At kaya po ako lumiham sa inyo, Kuya, dahil gusto ko rin pong humingi ng payo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Donna, 20 taong gulang, at isa pa po akong dalaga. Para malinaw sa inyo, Kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Sabihin mo sa akin ngayon kung mali ang pangangaral namin ng tatay mo. Inay, patawarin niyo ako. Ngayon ko lang napagtanto na hindi ako nakinig sa inyo. Simulat sa Paul ay ayaw na namin sa lalaking yon. Pero anong ginawa mo? Pinilit mo pa rin ang gusto mo. Kaya nga po, Inay. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Ano pang magagawa yung paghingi mo ng tawad? Huli na ang lahat. Inanakan ka lang ng lalaking yon. Huwag po kayo mag-alala, Inay. Magtatrabaho po ako para sa anak ko. Abay, dapat lang. Sinong aasahan mo? Kami ng itay mo? Ay, nako. Hindi na masyadong makapagtrabaho ang itay mo dahil may rayuma siya. Kaya nga po, Inay. Huwag kayo mag-alala. Maghanap po ako ng trabaho ko. Kung hindi lang sana matigas yung ulo mo, hindi mangyayari yan. Pinag-aaral ka namin. Pero ano ang ginawa mo? Inuna mo pa ang paglalande at nagpabuntis ka pa. Oh, anong nangyari? Hindi ko alam eh. Hindi pala niya ako kayang ipaglaban sa mga magulang niya, Inay. Kasi nga, inuna mo pa yung kalandian. Kaysa sa magtapos ka sa pag-aaral mo. Tignan mo nga yung dalawa mong kapatid. Maganda ang buhay nila. Dahil tinapos nila ang kanilang pag-aaral, hindi tulad mo. Inay! Ito na nga ba yung sinasabi ko sa'yo noon eh. Nangyari na. Ano ba nga bang magagawa natin? Nandyan na yan. Kung nakinig lamang siya sa atin na magtatapos muna siya sa pag-aaral niya kaysa makipag-boyfriend, di sana siya mabubuntis at magkakaanak. Ayaw mo yan. May apo na tayo. Ano pa nga ba? At tayo ang mag-aalaga sa mga anak niya, ganon? Wala naman tayong gagawin dito sa bahay. Di tayo na lang ang mag-aalaga sa apo natin. Tignan mo nga yung dalawa nating anak. Tinapos nila ang pag-aaral nila. O ano ngayon? Meron silang magandang trabaho. Siguro yan ang kapalaran ng bunso natin. Hindi na tayo binigyan ng kahiyan. Umuwi siya na may anak. Buti kong pinanindigan siya ng walang kwentang lalaking yon. Hindi naman. Tama na yan. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Kung gusto pa niyang tapusin ang pag-aaral niya, di tapusin niya. Para naman kahit may anak na siya, may pagmamalaki siya. Che, baka naman maitutulong ka sa akin. Kailangan ko kasing magtrabaho ngayon eh. Kaya lang,
Hindi kalakihan ang sweldo eh. Ayos lang yan, basta mayroon. Sige. Nangangailangan din kami ngayon doon sa pinagtatrabahuan ko. Basta pagtiyagan mo muna. Kung makakita ka ng medyo malaki-laking sweldo, di lumipat ka. O sige, pagtsatsagaan ko na lang yan para may pambili ng gatas yung anak ko. Ano ba kasi ang nangyari sa inyong mag-asawa? Ilang buwan din kayong nagsama, di ba? Bakit? Anong nangyari? Mahabang istorya, Che. Wag na nating pag-usapan. Ayoko nang maalala pa. May maganda ka palang kaibigan, Che. Pakilala mo naman ako sa kanyo. Hoy! Umira na naman ang ugali mong yan, ha? Ang dami mo ng nilokong babae. Ito naman, para makilala naman yung kaibigan mo, pinagdadamot pa. Alam ko na yung style mo, bulok. Sige na naman, pakilala mo na ako sa kanya. Hindi nga pwede. Ang kulit mo. Bakit nga hindi pwede? May anak na siya. Ha? May asawa na pala siya. Bakit hindi mo sinabi kaagad? Wala pa siyang asawa. Oo, di ba kasasabi mo lang may anak siya? Ibig sabihin niya, may asawa na siya. Anak sa pagkadalaga. O ngayon, gusto mo pa ba siya? Depende. Oh, anong depende? Anong sinasabi mo? Alam mo, sa totoo lang, kahit may anak na siya, parang dalaga pa na eh. Ang ganda-ganda niya. Hoy, Dino ha. Huwag mong pagkikialaman ang kaibigan ko ha. Kundi, malilintikan ka sa akin. Ako, binataan mo naman ko. Alam ko na ang takbo ng utak mo. Hoy, kaya wag na wag mong pagkikialaman si Donna. Inay, bumili na po ako ng gatas ni baby. Di mabuti. Dahil malapit nang maubos yung binili ng tatay mo. Inay, Oh, bakit? May sasabihin ka ba? salamat po sa inyo ha. Dahil inaalagaan niyo ang anak ko. Salamat sa inyo, ni Itay. Ay, may magagawa pa ba kami? Basta sinasabi ko sa'yo ha, huwag mo nang uulitin ang ginawa mo. Palakihin mo muna ang mga anak mo. Opo, Inay. Huwag po kayo mag-alala. Makikinig na po ako sa inyo ngayon. Abay, dapat lang. Dahil kung hindi, hindi ka na namin tatanggapin dito ng itay mo. Inay! Nagkamali siguro ako ng lalaking minahal ko at pinagkatiwalaan. Kaya ang atensyon ko muna ngayon ay nasa aking anak. Dahil ayokong pabigat ako sa aking mga magulang. Dahil alam ko naman na nagkamali ako at may kasalanan ako. Pinag-aaral ako noon pero ganito ang nangyari sa akin. Nabuntis ako. Nakapasok naman ako bilang isang sales lady, kuya, isang mall dito sa amin. At tama naman ang sahod ko para sa pambili ko ng gatas ng aking anak. Minsan, kuya, ay Donna, matagal ko nang gustong makipagkilala sa'yo. At tamang-tama, no? Wala kang kasama ngayon? Teka, bakit mo alam ang pangalan ko? Di ba magkaibigan kayo ni Che? Oo. Magkaibigan kaming dalawa. Ako nga po pala si Dino. Matagal na kitang napapasin dito pero naiya lang akong lapitan ka dahil lagi kang seryoso eh.
Ngayon at nakilala na kita. Hindi ka pala suplada? Alam mo, suplada ako sa mga taong nagbabastos sa akin. Hindi ka naman bastos. Maayos naman ang pakikipag-usap mo sa akin. Alam mo, naikwento nga sa akin ni Che tungkol sa buhay mo. Anong tungkol sa akin? Naloko ka pala ng isang lalaki. Nagmarinis na pala sa'yo yung kaibigan ko, ah. Pero, maganda yon. Yung wala kang tinatago sa buhay. Yun ang gustong-gusto ko. Ano ka ba naman, Che? Bakit mo sinabing niloko ako ng isang lalaki? Baka mamaya niyan, buliin ako dito. Para tumigil na siya, ang kulit eh. Sinabi mo bang may anak na ako, ha, Che? Oo. O anong sabi niya? Wala. Napangiti lang siya. In fairness, gwapo siya. Naku, hayan ka na naman. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. O anong masama doon? Humahanga lang naman ako sa kanya. Naku, bahala ka. Binabalaan kita. Wala pang siniseryosong babae yang si Dino. Kaya hanggat maaga pa, iwasan mo na siya. Donna, ngayon at sinagot mo na ako. Gusto kong makilala naman ang mga magulang mo kung pwede. Hindi pa ito yung tamang panahon para makilala mo sila. At saka may gusto pa akong gawin sa buhay ko. Gusto ko munang bigyan ng prioridad ang anak ko dahil ayokong maulit na muli ang nangyari sa akin. Donna, hindi na mangyayari yun. Wala naman problema sa akin ng anak mo Ituturing ko siyang parang tunay na anak. Sa akin, oo, naniniwala ko sa'yo. Pero sa mga magulang ko, mahihirapan ka kasi wala pang 1 taon yung anak ko. Nangako ako kasi na babawi ako sa kanila. Kaya kitang ipaglaban sa kanila. Kung yung unang lalaki na nagdaan sa buhay mo hindi ka niya pinaglaban. Pinabayaan ka niya. Ako, ibahin mo ako. Pakakasalan kita. Mahirap yung pabigla-bigla. Kilalanin mo muna natin mabuti ang bawat isa para wala tayong pagkisihan sa bandang huli. Pero gusto ko lang lumagay sa tahimik Seryoso ako sa'yo. May sapat na akong ipon, Donna. Alam mo, sa turo lang, hindi sa pagmamayabang. Medyo may kaya din kami sa buhay. Kaya lang naman ako nagtatrabaho bilang dancer dahil gusto ko lang kumuha ng experience. Ha? Dino? Ano? Donna, magdesisyon ka. At kahit anong oras, pakakasalan kita. Ano? Inaalok ka na ng kasal ni Dino? Oo, Che. Anong gagawin ko ngayon? Nako. Ingat ka dyan. May niloko na siyang babae. Pero parang seryoso siya sa kanyang sinasabi Nako. Hayan ka na naman Nadadala ka na sa matatamis na salita. Sige ka. Pagka magsisi ka sa bandang huli. Naguguluhan nga ako Sabi pa niya sa akin, ipapakilala daw ako sa mga magulang niya. Anong sinabi mo sa kanya? Sabi ko, pag-iisipan ko pa. Tama yan. Huwag kang basta-basta maniniwala sa mga matatamis niyang pangako ng mga lalaking yan.
Dahil ang pagsisisi ay laging nasa bandang huli. Ah, Che! Sa pangalawang pagkakataon, kuya, ay umibig niya po ako muli sa katauhan ng isang lalaki. Katrabaho ko siya, kuya, sa aking pinagtatrabahuan. At ang sabi niya sa akin, kuya, ay kaya niya akong pakasalan. Kaya niya akong ipaglaban. Kung yung unang lalaki, kuya, niloko ako, ay siya, pakakasal daw ako. Haharap siya sa aking mga magulang. Wala akong tinago sa kanya, kuya. Sinabi kong may anak akong isa sa pagkadalaga. Pero hindi yun ang dahilan para ipagpatuloy niya ang panliligaw sa akin. At dumating na sa punto, kuya, na sinagot ko na siya. Napamahal na rin si Dino sa akin. At hindi ko alam, kuya, kung paniniwalaan ko ba yung sinabi niya na seryoso siya at pakakasalan ako. Ang inaalala ko lamang, kuya, yung mga magulang ko. Baka may sabihin nila sa akin. Ano po ba ang dapat kong gawin, kuya? Naguguluhan din ako. Sana po ay matulungan niyo ko, kuya, sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang Donna. Alam mo, Donna, hindi naman sa pinakikialaman kita, pero siguro tama naman yung kaibigan mo. Sa nangyari sa buhay mo, huwag kang pabigla-bigla dahil una, mga lalaki talaga matatamis yung mga salita. Gagawin ng lahat para lang mapauo mo sila. Kagaya ng nangyari sa'yo nung una, siguro hindi mangyayari na mabubuntis ka kung hindi ka pinangakuan ng lalaki na nakabuntis sa'yo at ina ng anak mo. Ngayon, dumating na ulit yung pagkakataon na umibig kang muli sa katauhan ni Dino. At sabi mo nga, wala kang tinago sa kanya. Sinabi mong may anak ka, pero walang nagbago. Patuloy ka pa rin niyang sinuyo at napamahal na rin siya sa iyo. At dumating na sa punto na sinagot mo na siya. At nangako naman siya, nahaharap siya sa mga magulang mo. At handa siyang, handa kanyang pakasalan. Siguro napakagandang oportunidad yan para sa iyo dahil may lalaki ng seryoso na pakakasalan ka. Pero yung kaibigan mo parang nagdududa dahil mas nauna siyang kakilala ni Dino na mahilig pala talaga yan sa mga babae. Well, alam mo, hindi naman sa nangingialam ako. Ito ipayo ko lang sa'yo. Pakiramdaman mong mabuti yung nararamdaman mo. Kung ano talaga yung estado ninyong dalawa ni Dino. Seryoso ba talaga o gusto ko lamang makuha yung loob mo para alam mo na siguro ang ibig kong sabihin. Baka mangyari ulit yung nangyari sa'yo at mabuntis ka sa pangalawang pagkakataon at kapag nakuha na niya yung gusto niya, nabuntis ka, iiwan ka naman ulit. Ang mangyayari niyan, dalawa yung anak mo na puro panganay. Hindi ba? Pero opinion ko lamang yan.
Kung talagang seryosong lalaking yan at magpapakilala sa mga magulang mo at hingi ng kamay mo sa kanila, pakakasalan na, bakit hindi? Ito ikaw din ang magkapagdidesisyon, Donna. Pinapaubaya ko na sa iyong desisyon. Dahil humingi ka ng tulong, pinayuhan kita, nasa sayo na yan. Nandiyan din yung mga magulang mo na pwedeng hingan mo ng tulong. Baka sakali na siya na ba talaga yung lalaking para sa'yo? Walang imposible dahil bihira yung lalaki na alugin ka ng kasal sa ganyang kalagayan mo. Kahit may anak ka na. Naiintindihan mo, maibig ko sabihin, doon na. Bueno, yan na lamang sigurong masasabi ko sa'yo at naway kahit pa paano ay napayuhan kita sa iyong nilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.